Pilipinas, medyo madumi. Ang iniwan na bakas ni Marcoleta kaya naglilinis na yan, ka-coffee. Oh, tingnan ninyo, oh. Headline ng politiko. As in, ngayon lang ito, ka-coffee, oh. Sabi ni Marcoleta, basahin ninyo, Iglesia ni Cristo, INC stands for peace, not for taking sides in Marcos-Duterte rift. Hindi daw pumapanig ang INC sa kahit na anong side sa pagitan po ng mga Marcos at ng mga Duterte. Sabi niya, ano to, naglilinis si Sir dito ah. Kasi meron siyang video, yan oh. May pagbabanta siya doon sa video na yan. Nag-circulate yan sa kanyang interview dyan sa Net25. Ang sabi niya pa nga, may nagbanta daw. Oh, kung peaceful ang healing talaga, bakit may pagbabanta? Ganyan ba ang peaceful? Di ba pag peaceful, gusto mo may kakampi ka, may kaalyado ka, pero bakit may pagbabanta? Oh, pag-usapan natin yan, may video yan. Anong nangyari dito kay Marcoleta? Bakit naglilinis yan? Ano, napaso ba? Napagsabihan ba ng management na wag ganyan? Eh, alam naman eh. Malinaw naman eh. Alam ng taong bayan kung sino ang kinakampihan ni Marcoleta. Kung hindi, walang iba kundi ang mga Duterte. Pro Duterte yan. Pro Sara yan. Kahit ano pang sabihin niyang linis dyan, may side at may side silang papanigan dyan. O kung, ikaw ba naman, kung pro Marcos yan, sabi niya, magrarally siya. Di ba, may condition siya na magrarally siya dyan. Kung pro Marcos yan, pupunta ba siya dyan? Yang unang interpretation, ang unang narrative, ang mensahe ng Iglesia ni Cristo, itutol sila sa impeachment kay Sara Duterte. Pero binago yan, ka-coffee, no? Pero hindi natin maintindihan, bakit, ano ba, malaki ba yung diferensya? Kasi ang narrative ngayon, ito po ay para sa kapayapaan, di ba? Hindi na nagbibigay ng emphasis doon sa against the impeachment of Sara Duterte, kundi para ito sa kapayapaan. May minimal difference naman yan. Anyway, sige, dito tayo kay Marcoleta. Sige, naglilinis kasi ito ka-coffee. Dito muna tayo sa kanyang video. Pakinggan natin. Interview niya ito sa ano eh. Yan. Sa saganang mamamayan sa Net25. Bilang din sila. Maniwala ka sa akin, nandito lamang yung kahabaan ng Barangay Commonwealth. Yan ang babantay. May bilang din sila. Maniwala ka sa akin, dito lang sa kahabaan ng Commonwealth, may nagbabanta pa. Peaceful rally ba yan? Bakit kailangan magbanta? Sino ang pinagbabantaan? Si PBBM? Ang mga Marcos supporters ang pinagbabantaan, kala ko ba peaceful? Di ba dapat mapayapa yan? Yan yung narrative noon ni Marcoleta. Ngayon, nag-change siya ng tono. Nag-change na siya ng narrative. Ano yan? Napagsabihan siya ng leadership ng INC na hindi yan ang gusto namin, na maging favorable itong pagkilos sa mga Duterte. O, isa pa. Paano ko nasasabi ko dito? Sabi ko, itatanong ko muna po sa nakakalam. Kung pwede kayo sumama. Kaya bakit nakahanda daw silang sumama? May bilang din sila. May bilang din sila. Maniwala ka sa akin, dito lamang yung kahabaan ng Barangay Commonwealth. Yan ang babantay. Mga barangay ito ha. May nagbabanta. Alam mo, kung pakinggan ninyo ka-coffee yung interview na to, yung program na yan, halatang halata naman kung sino yung kinakampihan nitong tatlo base sa kanilang discussion. Siyempre, not directly saying na kami ipabor sa mga Duterte, na kami ipabor kay Sara Duterte, pero malinaw sa takbo ng discussion na pabor sila sa mga Duterte. Pero hindi yan ang main narrative ng Iglesia ni Cristo. Diba? Nilinaw nila yan. Napansin natin yan eh. Nagkaroon ng malawakang paglilinaw eh. Diba? Ang dami sabay-sabay nagpo-post. Ito yung purpose ng rally. Hindi paboran ang mga Duterte kundi para sa kapayapaan. Naglinis yan ka-coffee, malawakang paglilinis yan. Napaso kasi. Bakit kayo napaso dyan? Sabi pa ng iba, may nabasa ako. Paano daw? Sinuhulan daw ni FL yung INC leadership ng trillion. 5 trillion daw para wag ituloy yung rally na yan. Iisip ka ba ng tama? 5 trillion pesos, budget na ng buong Pilipinas yan, sinuhol sa INC. Diba? Kung uto-uto ka talaga, kung DDS ka na hindi mo alam, maniniwala ka na sinuhulan talaga ni FL. Para wag matuloy yung rally na yan. 5 trillion pesos 5 trillion pesos. Hindi billion hindi million, kundi trillion pesos.
unti na lang, buong budget na ng Pilipinas sa isang taon yung sinuha. Ewan ko sa inyo, naglolokohan kayo dyan, oh. Anyway, sige, character development ito, o paglilinis ito, coming from the side of Marcoleta. INC stands for peace, not for taking sides in Marcos Duterte rift, sabi po ni Marcoleta. Okay that. The Iglesia ni Cristo is gearing up for a nationwide rally for peace on January 13. Ilang araw na lang ka-coffee, that's on Monday, no? With Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta saying that the event is not about taking sides in the rift between President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte. Di nga. Yan ang malaking tanong kay Marcoleta. Di nga. Nahuli na kayo Ayan, no? Sana nilinaw mo rin yung statement mo. Doon sa TV program ng Net25, ihalatang-halata kung kanino kayo pabor para daw sa kapayapaan, pero bakit may pagbabanta? Di ba? Yun ang linawin ninyo. Bakit may pagbabanta? Sabi ni Marcoleta, no, the INC does not take sides. That's a categorical answer. The INC would like to see people like the Vice President and President work together. That is the essence of good government. Sabi po ni Marcoleta na isa pong miyembro ng INC sa kanya pong interview kay Attorney Karen Jimeno ng programang At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel. Ewan ko kung maniniwala kayo. Ako hindi ako maniniwala. Huling-huli siya may video Pwede nyo nga balikan ka-coffee yung discussion nila dyan At halatang halata kung sino ang kinakampihan nila ngayon, pero ngayon naglilinis. Bakit? Napagsabihan ba siya? Sir, hindi ganyan yung gusto namin. Di ba maraming napaso? Yung mga DDS umasa na. In fact, even si Harry Roque, umaasa sila. Akala nila magagamit na nila yung Iglesia ni Cristo. Ang laki ng bilang Akala nila magagamit na nila para ibagsak ang gobyerno. Pero sabi nila, in fairness naman, dyan sa Net25, yung anchor, sabi nila, kung gusto ninyo magsusumigaw dyan, kung gusto ninyong sabihin na mag-resign si PBBM, BBM Bangag, gumawa kayo ng sarili nyong rally. Hindi yan rally ninyo. The massive rally comes as Duterte faces 3 impeachment complaints, thus sparking questions about INC's leanings. But Marcoleta, who is vying for a Senate seat, dismissed such speculation. Wala Yan naman talaga yung una Yan yung unang narrative Naglilinaw na lang lately Nakita natin yan Yung trend. Maya-maya sabay-sabay nagpo-post isang content. Iba't ibang tao. Yung caption ni isa nagkakaroon lang ng rewarding. At binabago nila yung narrative. Kino-correct nila yung narrative. Kasi mali yung, mali siguro sa tingin nila yung narrative. Kaya binabago nila. Siguro nagkaroon din ng backlash sa kanila yan. Diba? Kayo din ka-coffee na nakikinig. Anong understanding ninyo sa announcement ng anchor ng Net25? Diba? Kinakampihan nila si Sara Duterte sa usapin ng impeachment. Sige, not on all cases. Kinakampihan nila si Sara at ayaw nilang ma-impeach si Sara na mandato ng konstitusyon, na inuutos ng konstitusyon, na kung ikaw binitray mo yung public trust o yung tiwala ng publiko, pwede kang ma-impeach. Kumbaga, yan ang parusa sa mga tiwaling opisyal. Pero ayaw ng iglesia. Yan ang understanding ko sa unang narrative. Hindi ko alam. Nag-iba pala. Buti na lang, clarify nila. Diba? Nagkaroon ng clarification. Ako, hindi rin ako agree dun sa unang statement Kasi, ano yan? Kung papakinggan ng taong bayan, ano yun? Lalabagin ng mga mambabatas yung ating konstitusyon? Kasi inuutos ng konstitusyon Lahat ng impeachment complaint, ano man yan, tingnan ninyo yan, i-address ninyo yan, kung valid yan o hindi. At dapat wag yung baliwalain yan. Yan ang utos ng ating saligang batas. Kung sabihin ng INC, wag nyong ituloy yan, papakinggan na lang basta-basta. Hindi nilabag yung saligang batas. Anyway, sige, lumang narrative yan. At least nagkaroon ng character development. Nag-iba. There is no pronouncement from INC supporting either President Marcos or Vice President Duterte, he said. What they are advocating is peace and the importance of unity for the country's progress. Unity! Ano ibig sabihin yan? Yun ba ang ibig sabihin ng unity? Kung tiwali na yung isa maayos, magsama pa rin kayo para may unity pa rin. For the sake of unity, kahit tiwali na yung isa, wag mong awayin yung isa kahit magnanakaw na yan, kahit winaldas na yung confidential funds, wag mong awayin, mag-unite pa rin kayo.
Yan ba ang definisyon ng unity? I don't think so, na yan ang definisyon ng unity. Bakit nila ginagawa to? Kasi dihado sila eh. Ang daming ebidensya eh. The centerpiece of the rally will be held at the Quirino Grandstand in Manila with simultaneous events planned in over 10 locations nationwide, including Cebu, Davao, Iloilo, and Cagayan de Oro. Mostly ka-coffee nandiyan dyan sa South. That wala sa Ilocos. Meron daw. Ba't hindi na-mention dito yung Ilocos? Mostly kasi, karamihan dyan sa South, no? Laki ng gastos eh. Sabi ni Roque, 500 bus eh. Teka, yung calculator nating mahiwaga, andi dito eh. Nagko-compute tayo kung magkano yung budget eh. 500 na bus. Times natin yan, 25,000 isang bus. Chiching! 12.5 million. Bus pa lang yan ha, bus pa lang yan. Isang lugar pa lang yan. Nasaan pa yung ibang mga lokasyon dyan? Anyway, dami naman pera siguro. I think the rally does not preclude the participation of other interested citizens provided that they will not make any noise. Mga DDS na maiingay, pwede daw kayong sumali pero wag kayong manggulo o wag kayong maingay. This is a peace rally in the first place, sabi ni Marcoleta. While the rally aligns with Marcos's opposition to the impeachment moves Duterte, Marcoleta downplayed any connection. Wow! Linis. The INC believes peace can only be achieved through unity. Removing the vice president does not align with that vision. Pero ibig sabihin ba niyan, huwag papanagutin si Sara Duterte sa ginawa niyang kasalanan? Dahil masisira ang unity? Yan ba ang ibig sabihin niyan? Definitely hindi. Hindi ako agree. This is about sending a message to our leaders, set aside differences, and work together for the nation's good. Again, ibig sabihin ba niyan, when you set aside your differences, wag nang panagutin ang mga tiwali, wag nang panagutin ang nagkasala. Yes, allegation pa lang yan, kaya nga nagkakaroon ng investigasyon eh. Pero anong gusto nyo? Itigil yung investigasyon, itigil yung impeachment for the sake of unity? Tama ba yun? E di wala nang parusa sa mga taong nagnakaw for the sake of unity. Winaldas ang pera ng taong bayan. Huwag nang parusahan yan kasi masisira ang unity. Ano kayo? As the event looms, critics question whether it can truly stay free of political undertones given its timing and the current political landscape. Definitely. Hindi tayo mga bata dito na nagbubulahan na walang impact sa political landscape itong gagawin ng INC. Definitely meron. But Marcoleta insists that the rally is a peaceful demonstration with no agenda other than fostering unity. Ngayon, noon hindi. This is a crucial moment for the country. The INC's message is clear. Peace and unity must prevail for the Philippines to prosper. Agree naman yan. In fairness pero papanagutin yung mga nagkasala. Di ba? Kung nagkasala si Inday, papanagutin siya. May proper court tayo. Di ba? May proper procedure tayo, which is yung impeachment. I-impeach siya. Kasi kung hindi, paano pag naging presidente, waldasin lang yung pera na yan. Di ba? May nilabag ba tayong batas sa impeachment ni Sara? Walang paglabag dyan. Dahil mandato ng saligang batas yan. Nasa konstitusyon natin yan. Walang paglabag dun. Ang bola ngayon, nasa mambabatas kung makikinig sila sa rally na yan, kung itutuloy nila impeachment. Alam nyo naman yan, namumuliti ka rin. Yung ilan sa mga mambabatas dyan, kaya nananansya din yan, kaya hindi umuusad yung impeachment na yan. Palilipasin muna nila ang eleksyon. Kasi survival nila yan makakuha ng boto After that election yan, baka mag-proceed na yung impeachment na yan. Anyway, sige, nasa kanila yan, linis kayo dyan, pero ang daming ebidensya May mga recorded video pwedeng balikan ng tao yan O siya, sige, i-comment po ang inyong mga gustong sabihin, mga gusto nyo pong iparating, suggestion, kahit na ano pong komento, ilagay dyan sa ating comment section, no?
nasa YouTube. Make sure na kayo po ay nakasubscribe na rin sa ating YouTube channel. I-click nyo lang po yung subscribe. At gusto nyo po updated kayo every time na meron po tayong mga bagong videos, i-click nyo naman po yung bell button. Kung nasa Facebook, please like and follow Ka-Coffee. At maraming salamat po sa mga sumama sa atin. Kita-kita tayo sa ating susunod na video. Bye-bye, Ka-Coffee. Thank you for watching.